Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan na mga DDS na atat na parang mga asong kahul ng kahul. Oh, di ba? Kasi bago mag-end ang taon ng 2025, kahul ho sila ng kahul. Atat ng atat na nagtatanong, bakit wala pa daw nakakasuhan ng mga big fish regarding dito sa di umanong mga korupsyon? Bakit daw ang kinakasuhan, ang nakakasuhan ay ang mga small fish? 'Di ba? Atat na atat ho sila. Kasi hindi kasi nila alam na hindi ito madali. 'Di ba? Mabigat po ang laban na ito kontra korupsyon. 'Di ba? Kaya mas maganda na ho yung dahan-dahan. 'Di ba? At least kailangan muna ng matibay na mga ebidensya. Dahil kung magreklamo ka na sa isang tao na kilala, di ba? Sigurado na talagang ang kahahantungan ay pananagutan. Kaysa ba naman madaliin ang pagsampa ng reklamo na wala naman sapat na ebidensya at mapupunta naman sa pagka-dismiss, edi mas lalo tayong magrarally nun. Lalo tayong mag-iingay kasi bakit na-dismiss. Kaya mas okay po itong dahan-dahan lang. 'Di ba? Dahan-dahan lang, at least kumpleto ang ebidensya or matibay ang ebidensya. Para na sa ganun, makakasiguro ho tayo na ang kahantungan ay talagang pananagutan, 'di ba? Kasi alam naman po natin itong mga kababayan natin na mga DDS. Atat na atat sila. Oh, magdi-December na. Bakit wala pang nakukulong na mga big fish? Oh, eto na. Panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakampeng, lalong-lalo na ho sa mga syunga-syunga natin mga kababayan ng mga DDS. Panoorin nyo ito mga DDS ha. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, Goa Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Yun na, mga ka-action, mga kakampeng. Mga DDS, nakikinig ba kayo? Nanonood ba kayo? Sino-sino? Anim yun ha? Si dating Congressman Saldico, at dating isa pang congressman, at saka isang COA, at saka dalawang senador, si Jinggoy Villanueva. Alam naman po natin na idinawit nga ang pangalan ni Jinggoy at ni Villanueva noong kasagsagan ng sa Senado, investigasyon, 'di ba? Pero tika lang, tayo ay magtatanong lang ha. Magtatanong lang tayo. Bakit wala ang pangalan ni Chis Escudero at ni Bongo? 'Di ba? Tayo ay nagtatanong lamang. Na alam naman po natin na di umano nakatanggap daw ito ng donasyon mula sa kontraktor, ito si Chis Escudero. 'Di ba? Bakit wala? At alam natin na may bayaw yata siya, may kaanak na nasa politiko na di umano nakaano din ang kontrata sa gobyerno, 'di ba? 'Di ba bawal 'yan? At si Senator Bongo, di umano ang tatay niya at kapatid niya nakakuha din ng kontrata sa gobyerno, di umano. 'Di ba bawal 'yan? 'Di ba? Tayo ay nagtatanong lamang. Pero sabi nga natin, hintayin natin ang next na balita. Kasi mas maganda nga ho talaga na dahan-dahan lang. 'Di ba? At least yung dahan-dahan na 'yan, makakasiguro sila na talagang matibay na talaga ang ebidensya nila. Tayo lang naman ay nagtatanong. Pero dito sa inirekomenda
na kasuhan ng plunder, abay, ito na, panahon na ito ng accountability. Di ba? Panahon na ng pananagutan. Oh. Yung paano-ano nyo sa pa-interview nyo sa media, nako, baka pag next na interviewin kayo, hindi na namin makikita ang mga smile nyo, ha? Oh, kaya tayo po, mga ka-action, mga kakamping, binabatikos man ng iilan si Mr. President Bongbong Marcos, pero alam natin na talagang ito lang talaga si Mr. President Bongbong Marcos ang may lakas ng loob at tapang na talagang inaksyonan niya itong korupsyon. 'Di ba? At sa kanyang termino, nakita natin na may nagsauli ng bulto-bultong pera. 'Di ba? O yan lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Kaya maraming salamat kay Mr. President Bongbong Marcos at sa mga investigador regarding dito sa corruption. Okay? So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Reaction Man. Good morning, everyone!